Good day. Our devotion for today is in Luke chapter 4, verse 34 to 36. Tatlong verse lang po. Babasahin ko ang Tagalog. Pakinggan niyo po. Sa Tagalog Updated Version. Ano ang nais mong gawin sa amin, Jesus ng taga-Nazaret? Ikaw ba ay pumarito para kami ay puksain? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal na Diyos. Sinaway ni Jesus ang demonyo at nagsabi, manahimik ka at lumabas ka sa kanya. Nang naihagis ng demonyo ang lalaki sa kalagitnaan nila, siya ay lumabas mula sa kanya na walang nangyari masama sa lalaki. Lahat ng ito ay lubhang namangha at sila ay patuloy na nag-uusap sa isa't isa sa nangyari. Sinabi nila, anong uri ang mga salitang ito? Inutos niya ang maruming espiritu na may kakayahan at kapangyarihan at sila ay lumabas. Mga kapatid, ang ating paksa ngayon ay tungkol po sa pagpalayas ng demonyo. Maraming uri ng demonyo sa buhay natin. Minsan nagmamanifest, direct manifestation, evil spirits. Meron naman direct manifestation sa mga sitwasyon. Nakaranas na rin po ako dati niyan. Kumbaga graduate na tayo dyan. Mga kapatid, Jesus is not looking for being famous. He wanted to glorify the Lord God. Sabi nga rito sa English, saying, let us alone what we have to do with thee, thou Jesus of Nazareth. Art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God. And Jesus rebuked him, saying, hold thy peace, come out of him. And the devil had thrown him in the midst. He came out of him and hurt him not. And they were all amazed and spake among themselves, saying, what a word is this? For with authority and power he commands the unclean spirits, and they come out. After this, Jesus became famous. It's nature of man when they see something strange or unique. Ang tao nagulat, natural lang yan. Sumisikat, pero hindi yun ang issue. Pinakita lang ni Jesus Christ na kahit tayo mga tao, minsan nakikita nyo sa ibang mga lingkod ng Diyos, nagpapalayas ng demonyo. Minsan dramatic. Hindi na natin kailangan yon, mga kapatid. Pansinin nyo, pag nagpapalaya si Jesus Christ, no, pinatahimik niya yung demonyo kasi yung demonyo po nagsasalita. Kaya sabi niya rito sa verse 35, manahimik ka, umalis ka mula sa kanya. Pansinin nyo, miski yung demonyo pinatahimik niya. Bakit? Dahil nahihiya siya? Hindi. Hindi tumatanggap ng kapurihan ang Diyos sa mga marurumi ang puso na ayaw magpalinis sa dugo ni Kristo. Mga kapatid, nagawa na ni Jesus Christ several thousand years ago sa cross ng Calvary.
dumanak ng dugo si Jesus, lumabas dugo at tubig mula sa kanyang katawan, tinusok siya, kinurona siya, pinako siya, at kung ano-ano, nilatigo para tayo'y gumaling. Hindi pa siya naipapako dito sa ministry niya. Sabi ng kaaway, mga demonyo, "Let us alone what we have to do with thee, thou Jesus of Nazareth. Art thou come to destroy us? I know thee that who thou art, the Holy One of God." Ang gusto ni Jesus Christ, ang makatuklas ay mga alagad niya. Hindi niya ginamit ang demonyo. Pwede rin kasing isang reason dyan, ayaw ni Jesus Christ ma-identify sa mga demonyo. Kaya nung nag-declare ang mga demonyo, biro mo, isipin mo, demonyo nagsasabi ng totoo, partial. Hindi nila sinabi yung buo. Sabi lang nila, Jesus of Nazareth, the Holy One of God. Kaya mga kapatid, pag kayo'y dumadaan sa mga pagsubok na minsan hindi na pagsubok, tukso, galing mula sa demonyo at ginugulo kayo at ang ingay-ingay ng demonyo, utusan nyo. Halimbawa, may problema kayo sa pera at wala talaga kayong magawa, hindi kayo matulungan. Kahit ako, hindi ko kayo kunyari matulungan. Pero meron akong tip na pwedeng ibigay sa inyo. Patahimikin nyo ang problema. Ang demonyo napapatahimik. Sabihin nyo, "Hold thy peace and come out of me. Come out of my family. Come out of my loved ones. Lahat ng kalokohan, come out in Jesus Christ's name." Bakit ginagamit natin yung Jesus Christ's name? Yun ang portal, yun ang door, yun ang way, yun yung entrance to power. Lahat na kay Jesus Christ, all power na kay Jesus Christ. Isa yan sa ating devotion for today. Verses for today. I hope na bless kayo, no? Ulitin ko, Luke chapter 4, verse 34 to 36. Saying, sabi ng Diablo, mga Diablo, "Let us," take note, "let us alone. What have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth?" Maraming kausap pala, marami palang demonyo sa buhay. Literally, sa buhay ng tao, nagkakaroon ng digmaan o gera between the forces of good and evil. I simply define the forces of good. Palitan nyo, hindi good. Forces of God versus the forces of evil. And Jesus Christ is really having the authority. Yun lang po. God bless.